talagang ipinapaabot si Pastor sa bawat isa na napakahalaga. Nasabi natin kanina, nakita natin kanina kung bakit lubos na pinagpapala, pinayaman, at talagang pinalago ang kingdom. Alam niyo ba ano ang isa sa sikreto o ang pinakamahalaga? Dahil zero corruption. Ulit-ulitin ko lang dahil ito talagang gusto ipaabot ni Pastor. Zero corruption. Number 1 na problema sa Pilipinas. Kaya mayaman ang Pilipinas pero naghihikahos ang mga mamamayan. Naghihirap tayo. Kaya isa sa panukala na isusulong ni Pastor, pagbigyan natin siya ng pagkakataon na maupo sa Senado, ano ang kanyang itutulak? Ano ang panukala na isusulong ni Pastor? Zero. Pwede bang marinig? Zero corruption. Kasi kaya nga naging ganito ang Pilipinas. Dahil alam natin talamak ang korupsyon sa mga namamahala. Kitang-kita naman. Alam naman natin ang nangyayari. Kaya pag si Pastor ay nakaupo, magiging kalooban ng Diyos sa langit na bigyan natin ng pagkakataon na makaupo si Pastor, yun ang unang-una niya ipapanukala. At gagawa siya ng Truth Commission. Anong ibig sabihin niyan? Merong komisyon na talagang magsusuri sa lahat ng mga report dahil hindi lang liquidation by certification, which is yan ang nangyayari ngayon sa ating Kongreso, sa ating sa Senado, kundi kailangan may resibo. Papayag ba kayo, mga kababayan? Kailangan ipakita kung saan napunta yung budget na inilaan. Hindi lang basta certification, kundi kinakailangan liquidation by receipt. Kailangan may resibo. Kaya nga sa kingdom, merong transparency. Sa kingdom of Jesus Christ, ang pamamahala ni Pastor, zero tolerance pagdating sa pera. Magkasala ka na sa iba o magkamali ka man, wag lang sa pera. Kaya napakahigpit, ganun po si Pastor. Kaya ganun pinalago ng Diyos ang kingdom. Ganun din ang mangyayari sa bansang Pilipinas pag naayos natin, wala ng korupsyon at ang pera ay mailalaan kung saan ito kinakailangan. Papayag ba kayo, mga kababayan? Siyempre, dahil yan ang kinakailangan unang-unang ayusin dito sa ating bansa. At isa pa, bakit nagkakagulo? Bakit meron pa ring paghihirap, no, dito sa ating bansa? Sapagkat ang isa sa pinaglalaban ni Pastor ay ang peace and order at lalong-lalo na nakikipaglaban si Pastor sa insurhensya ang CPP, NPA, NDF. Kaya sila ang nangunguna upang maligwak ang SMNI. Pero anong ginawa ni Pastor na pagsuporta sa pamahalaan ni Tatay Digong na malapit nang mawala ang mga NPA sa ating bansa? Pinagkaloob niya ang 3 oras sa SMNI na laban kasama ang bayan upang maisiwalat ang ginagawa ng mga CPP, NPA, NDF, at yun ang pinaglalaban ni Pastor. Kasi isa sa salot sa ating bansa na hindi tayo umuunlad ay dahil din sa kanila. Kaya ilan na ang mga estudyante, ilan na ang mga kabataan na nawawala, namumundok at hindi nakakabalik sa kanilang pamilya. Ilan na mga magulang, mga ina, ang naghihinagpis dahil nawala ang kanilang mga anak. So ilan lamang ito sa mga panukala ni Pastor Apollo C. Quiboloy na isusulong niya pag kaupo siya sa Senado. Kaya samahan ba natin si Pastor, mga kababayan? Lahat tayo makiisa, lahat tayo, samahan natin sila pagdating ng eleksyon. Kaya zero corruption, ulitin ko, at ang pakikilaban sa CPP, NPA, NDF na naging salot ng ating bansa. Kaya nasisira ang ating mga pamumuhay. At syempre ang peace and order, naririnig natin ngayon ng kriminalidad. At isa sa isusulong ni Pastor ang peace and order na maibalik upang maging maunlad at masagana ang ating bansa. So muli, maraming salamat sa lahat ng mga nandito, sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa Duterte 10 at lalong-lalo na kay Pastor Apollo C. Quiboloy.